Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. General love reading. Sa mga gusto mong pa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Friend ko yun, guys. Hindi ako yon. And, yeah. Let's start our reading. For the sign of Water Sign. Four of Cups, the Tower. Okay. And the Wheel of Fortune. Kunin ko na rin yung sa side ng person mo, ha? Eight of Swords is at the bottom of the deck. Meron tayo ditong King of Swords, the Death card, and the Three of Pentacles. Okay. So, for what I can see here, pwedeng hindi ka na sigurado dito sa person na to, or hindi ka na sigurado kung mahal ka nitong taong to. The way I see this, we do have here the Tower moment and the Death card. So, maybe there's an ending na nangyayari sa inyong dalawa. Kung hindi pa nangyayari, maybe iniisip na. Kasi with the Wheel of Fortune, pwedeng gusto mo kasi magkaroon na ng pagbabago sa buhay mo or marami nang nagbago sa connection ninyo. With the King of Swords, this is a person who is, hindi siya magpapatalo eh. Ito medyo mataas ang ego nitong person na to. With the Death card, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Okay? This is a Scorpio energy. This is someone who is willing, actually, the way I see this, pwedeng siya yung tipo ng tao na parang okay lang magkaroon ng transformation sa inyo agad-agad. And pwedeng yung connection ninyo isn't that really strong, hindi ganun katibay, hindi ganun kalalim, hindi, kung sa pagmamahal, wala tayong nakukuhang emosyon kasi with the King of Swords, napaka, walang emosyon tong taong to. Parang with the Three of Pentacles, mas mahalaga sa kanya is yung goal niya, pera, finances, gusto niya magkaroon ng growth regarding doon. And I feel like, if ever some of you pwedeng mabilisan na relasyon ang nangyari or hindi normal na connection, pwedeng ganun. And I don't know, pwedeng nawala ng gana agad-agad. I don't know kung siya or ikaw, but the energy is ganun. And the Eight of Swords, pwedeng ang feeling na lang ngayon is parang stuck dito sa connection o sa relasyon. And I feel like with the Three of Cups, nandun yung kagustuhan na makipag-meet sa friends. Or maybe this is you or siya. Yung parang gusto kong makasama tong mga kaibigan ko, ganyan. Or a particular friend. Pero hindi ko magawa kasi bawal or medyo magulo yung parang hindi pwede, parang ganun. Parang pwedeng itong person na ito kasi masyado siyang siya yung masusunod, parang ganun. What is the emotion here? Emotion ninyo sa isa't isa. For the sign of Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Water Sign. Water Sign. Emotion ninyo sa isa't isa. You do have here the Two of Cups. The Five of Swords. The Emperor. And the Knight of Coins. The Five of Cups. The Lovers. Eight of Cups. The High Priestess and the
Nine of Pentacles. Bottom of the deck is the Moon. I feel like nalulungkot ka, nasasaktan ka because I feel like dito sa relasyon na ito, parang may nakikita tayong isa pang connection eh. Hindi ko lang matanto kung ikaw ito na iniisip mo yung connection mo sa iba or itong person na kakonect mo ay pwedeng may kakonect siyang iba. But there's a particular connection na iniisip mo. Okay, na nagiging dahilan kung bakit nalulungkot ka ngayon. And with the Emperor, tinatry mong manatiling okay lang. Parang ganun. And with the Knight of Coins, yeah, you're just being the knight. Kung ano yung nasa harapan mo ngayon, yun yung focus mo. With the Eight of Cups, this person is thinking about the future. Pwedeng sa relationship ninyo. I feel like with the Nine of Pentacles, gusto niya maging successful. Pero parang may kulang kasi. May kulang. Parang kung magkarelasyon kayo nitong taong to, meron siyang hinahanap na hindi niya makita sa'yo. Maybe improvement, or kahit sa sarili niya, pwedeng may something pa siyang gustong ma-achieve na hindi niya ma-achieve kasi nandyan ka. Parang somehow, nagiging problema ka para ma-achieve niya yung future niya. Yun yung tingin niya dito. And with the High Priestess, I feel like malaki din ang... ito, pwedeng malakas ang pakiramdam niya. Kung ikaw ay may connection na iba, kung yun yung energy mo, malakas ang pakiramdam niya na may connection kang iba or may kakonek kang iba. Okay? If ever that this person is, siya yung may kakonek, nakikita natin yung spiritual connection niya dun sa taong yun. Okay? Na pwede magkaroon ng transformation dito sa connection ninyo. Kasi naapektuhan siya. Okay, so what will happen in the future for the both of you? The Seven of Swords, actually dito tayo nagsimula eh. Lumabas na yan kanina, unang-una pa lang. Seven of Swords, Three of Swords, and you do have here the Eight of Swords. The Magician, the Knight of Wands, and the Fool. Okay, bottom of the deck is the Nine of Swords. Nine of Swords, yeah. So, nakakita tayo ng stressful energy in the future, problema in the future with the Seven of Swords. Nakakita tayo dito ng hindi mo maiwasan itong changes na ito in the future sa inyo. Three of Swords, hindi ko nakikita nag-workout yung connection. Kung pipiliin nyo magstay sa relationship, pareho na lang sasaktan ng isa't isa. With the Eight of Swords, nakikita natin na nagiging stuck kayo sa bawat isa. Like, maybe it's time to let go. Yun yung nakikita natin na guidance for you. Kasi malungkot siya, meron siya mga hinahanap na hindi niya makita sa'yo. Ikaw naman, patuloy mo lang nasasaktan yung sarili mo. Hindi pa naman huli. Hindi pa naman tapos. At, kumbaga, hindi pa end of the world. May time pa para, I can say the word leave. 'Di ba? Leave na L-E-A-V-E at saka leave na L-I-V-E. Kung hindi mo nararamdaman na nabubuhay ka or you're living, no, sa mundong ito na nai-enjoy mo yung buhay mo, maybe it's time for you to leave. Umalis sa connection, sa relasyon. Kasi hindi mo pwedeng pilitin yung isang tao. At hindi mo rin pwedeng ipilit yung mga bagay na hindi talaga sa'yo. Baga nandyan lang para to lesson ka sa mundong ito. Okay? And all you have to do is to, get out of the situation, make changes. At ang makakagawa lang ng changes na yun ay ikaw. The Magician yan. Ito, nakikita natin relasyon, connection na lokohan eh. Ang daming tinatago. And with the Knight of Wands, yan.
Nakakita tayo dito ng action na kailangan gawain. Kasi ito, guide lang naman itong reading natin, na ano yung mas magandang gawain sa buhay mo ngayon. Kasi nakikita natin na apektuhan ka emotionally, mentally, 'di ba? Ano yung tingin or ano yung guidance para sa ng spirit guides na ako ipinapaabot ko lang ito message na ito sinasabi ko lang sa guide lang sa to. Ang action nasa sayo pa rin. And with the full, I feel like this is the dapat nyong gawain, ikaw at siya, to jump, tumalon sa bagay na hindi nyo alam kung ano yung babagsakan nyo. Kasi, gano'n naman talaga ang buhay. May mga risk na kailangan gawin. Kailangan maging masaya. Kailangan mong gawain yung best mo para ma-achieve yung happiness na yon. And hindi nyo yon na-achieve nang kayo ay magkasama. Okay? Nakikita mo yun, the fool dito is like a clown. And alam naman natin yung mga clown, they are someone hiding the real them. Tinatago yung totoong sila sa makeup, sa costume, but deep inside, hindi talaga sila yon. Yun lang yung mga pinapakita nila sa mundo. And that is you. You're not being real to yourself. Hindi rin nagiging totoo to sa sarili niya. So, ang dapat gawin, maging totoo na kayo sa kung ano yung meron sa connection or sa relasyon ninyo. Yan. Nine of Swords. Puno na ng problema, stress, kalungkutan. Hindi ko nakikita mag-workout to. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.